Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Basta pera! Talo-talo na! 3 biktima ng investment scam. Ginoyo ng sariling kaibigan. Eto naman mga ka-KP, ito'y pag-uusapan natin, Lex. Eto, malapit na, Pasko na, bilang na. Ano? At in fact, nagsimula na to, simula pa noong September. Ang kanilang estilo, sila ho'y kumukuha ng investment daw, ay nag-aalok ng investment, pero ibang klase. May kinalaman ng Bureau of Customs at casino. At ang estilo rito, mamumuhunan kayo. Ba't kayo mamumuhunan sa isang ahensya o kawani ng pamahalaan na ito'y ang trabaho ay pagbubuwis? Maliban na lamang kung mamumuhunan kayo sa mga puslit o di kayo smuggle goods. Kasi ang sistema dyan, mag-aalok kunyari ng mga magagarang mga equipment or magagarang mga gadget, half the price, pero ilalabas, ipupuslit. Yun ay mga come-on lang. Ang sino man mamumuhunan dito ay parang ganid na rin kayo. At mayroon pang iba dyan sa casino, pero mas maganda siguro, panoorin nyo itong segment o nang matutuho kayo. Panoorin. Taong 2014 nang pumutok ang malalaking investment scam. Kabilang dito, ang Aman Future Investment Scam. Bilyong-bilyong piso ang natangay nito sa kanya mga nabiktima. Na sa halip na mapagandang buhay ay lalong naging miserable. Naging controversial din ang pagkakahuli ng mismong utak ng Aman Future Investment Camp na si Manuel Amalillo, isang Malaysian. Sa kabila nito, ang ganitong uri ng panluloko patuloy pa rin kinakagat ng mga Pinoy. Katulad na lamang ang nangyari sa 3 magkakaibigan na sina Cypress de Guzman, Alain Yap at isang alias Lawrence. Ayon sa kanila, mahigit 1 milyong piso ang natangay sa kanila ni Lady Christian Geluya, dati nilang schoolmate. Kinumbinsi raw sila ni Lady na mag-invest sa kanyang hawak na negosyo, ang pag-finance sa Bureau of Customs at sa isang kasino sa Pampanga. Tutubo raw na 5 hanggang 8% kada linggo ang kanyang pera. Itong taon na to, bigla siyang nag-alok na tutulungan daw niya kami. Mag-i-invest daw kami ng pera. Tapos every week, magiging 10 to 15% daw. Sabi niya kasi na pag nagbigay ako ng 50,000, tapos kikitain ko mga every week, 4,000, ganun. Tapos yun, hanggang sa lumaki yung hinuhulog ko kasi kumikita nga. Tapos yung time na kukunin ko na yung pera, wala na siya mabigay. Mabilis na kumbinsi si Lawrence at nagbigay ng 200,000 piso. Sabi niya, yung hinulog ko yung 50,000 na cash, ang sinulat niya sa cheque, 54 na. Para yun na daw yung kita ko. Within 10 days lang daw, i-withdrawin ko yun. Tapos lumampas na po yung 10 days, wala pa rin nabibigay. Nakikiusap siya, wag muna ihulog. Umabot ng mga 2 buwan. Tapos ako nagkusang ihulog sa bangko. Tapos yun nga, nalaman ko sa bangko, close account na. Pero lingid sa kalaman ni Lawrence, maging ang dati niyang kaklase na si Alain Yap, biktima rin ni Lady. Parehong estilo, ang pag-iengganyo ang ipinain kay Alain. Sabi niya sa akin na tulungan kita, ganyan, investment. Yun ang sabi niya sa akin. Pinofront niya yung mga marami siyang natulungan daw. Natangay naman sa kanya ang 400,000 piso. Start po kasi noon, nagbigay ako sa kanya ng 150, then tapos 250 na nanghiram siya. Yun po, bali lahat 400. Pero nagkukuhanin na raw niya ang kanyang pera na ininvest sa negosyo ni Lady. Naglaho na raw itong parang bula. 10 days lang usapan namin. Sabi niya 7 days lang. Tapos sabi niya, maximum of 10 days, makukuha mo na. Malalabas mo na yung pera. Na kung sabi ko, sige 10 days. Wala pa rin. Tapos week na. Tapos tinetext ko siya. Tapos siya pa yung galit. Habang si Cypress, 400,000 piso naman ang nakuha mula sa kanya. Tutulungan daw niya ako na kumita. Tapos sabi ko, paano yun? Sabi niya,
invest ka lang sa akin, kikita ka 5 to 10% weekly. Siyempre gusto ko rin parang dumami yung pera, di ba? Siyempre yun naman iniisip natin eh. Sabi niya, asap na. Ngayon na kasi, kailangan nang maipasok to sa custom, ganyan. Nakapag-withdraw siya sa joint account namin ng 100,000. Yun yung April 13. 2016. Parang humigpit kasi si Duterte na, ganyan. Kasi nung una pwede ka pang maniwala po eh. Pero kasi kung titignan niyo yung situation, June kasi sinabi niya nagka-problem sa amin. June. Kasi April kami nag-start, June nagka-problem daw. Pero ang nagbigay sila, Alain, is September. August or September. So, bakit kung sinasabing may problem na ng June, bakit kukuha ka pa ng pera sa ibang tao? Sa video na kanilang ibinigay sa Kilos Pronto, pinuntahan na nila ang magulang ni Lady at kinausap. Pero ang magulang ni Lady todo tanggi sa kalokohan na ginagawa ng kanyang anak. Magkakaibigan naman kayo. Kaya na nga po eh, magkakaibigan. Hindi yan, kilala ko yan ako. Pag nakapera yan, babayaran ko yan. Maging sa ibinigay nilang larawan sa Kilos Pronto, nakapagtayo na ng sariling butik itong si Lady, ang Passion for Fashion sa San Fernando, Pampanga. Pero ang pera ni Lawrence, Alain at Cypress, hindi pa rin naibabalik sa kanila. Paalala ng Kilos Pronto sa ganitong uri ng transaksyon, mag-isip-isip bago magtiwala at kumagat sa mga alok na instant kita. Suring mabuti ang negosyong papasukin bago maglaan ng pondo. Alam mo mga ka-KP, Lex, ito mga palatandaan na sinasabing investment scam, sila yung mag-i-issue sa'yo ng check in advance, katapos built-in na yung sinasabing interest na tutubuin mo. Yun ang sinasabing palatandaan ng investment scam. Kumbaga, magbibigay ka, mag-i-invest ka, tapos bibigay na sa'yo mga post-dated checks in advance. Yes. Pero dito sa parting to, may sinasabing pyramiding investment scam kasi magre-recruit ka, ipapasa mo sa iba tulad ng isa. So, kaibigan mo, sa akala niya siguro, baka siya biktima rin, ipapasa mo sa iba hanggang masasaturate na alaka ng ma-recruit. Pero tandaan, anumang investment scam na sinasabing pangako lamang sa pamamagitan ng cheque, pagkatapos babalik sa'yo na may sinasabi nila na meron ka ng tubo, investment scam na yon. Tapos may pyramiding pa. May mga upline, downline. Pero dito sa parting to, I'm sure nakikinig niyo sa atin si Attorney Roque Merdigia. Siya ho yung hepe ng Anti-Crime Transnational Crime sa Campo Crame. Ayan, sa linya ho natin. Sir, magandang gabi sa Attorney Roque Merdigia. Ay, magandang gabi, Ben. Magandang gabi rin sa inyong tagapanood. Sir, quickly, pakipaliwanag na lang ho para maiwasan ho yung sinasabing madenggoy, maloko dito sa mga investment scam na nagbibigay ho ng mataas ho na right away na sinasabing tubo. Cheque lang. And then sa cheque, ibabalik na sa iyo, may tubo na. Ito ho, ano ho dapat gawin ho para wag ho sila mabiktima, para mabiktima ho, kapareho nitong mga pyramiding scam or ito ho'y investment scam. Kayo ho sa Transnational Crime Unit, dyan ho sa Campo Crame, ano masasabi niyo, sir? Unang-una ho, kung ang Hello, sir? Wala. Anyway, hello. so nakapagbigay na tayo ng babala, ano? Basta't ito ho'y palatandaan. Number 1, pag ikay nag-invest at papangakuan ka ng sinasabing 10% to 15%, sometimes mataas pa, at ibibigay sa iyo check na in advance, built-in na yung sinasabing tubo mo, kuhi daw ka na. Kasi yung mga ganong klaseng investment, magduda ka na. Yes. Kasi alaho sinasabing laman yun. Ngayon, subukan pa uli natin kung makukuha natin. Kasi kung minsan nagkakaproblema tayo. Sa linya na natin si Attorney Roque Merdigia. Sir, magandang gabi. Kasama ho natin si Alex Santos. Live ho tayo sa UNTV. Ay, magandang gabi, Ben. Hello, sir? Magandang gabi, Alex. Hello, Nahihirapan pa rin tayo. Nagkakaroon tayo ng problema sa lukuhin sa building ho natin. Anyway, nasabi na natin, Lex, para wag na ho kayo mabiktima, ay kumonsulta na ho kayo sa mga dalubhasa. Kung kinakailangan ho, lumapit na lang ho kayo sa Kilos Pronto. Actually, Ben, yung perang inilaan nila dyan na umaabot ng libo-libo, biruin mo may 100,000, may 400,000, kapag yung pera na yan po ay nailagay nyo sa tamang investment, meron naman, ang dami mga investment na maganda. Sa bangko, hindi yun dyan sa mga ganung tulad po ng mga investment scam. Wag ho, kawawa ho kayo niyan. Wala kayong mahihita ho dyan. Basta't ang sinasabi lang ho namin, pagdating ho sa mga bakte, mag-iingat ho kayo ng gusto. Again, ino-offer ho namin sa inyong tanggapan ho namin. Anumang mga bagay na medyo alanganin na ho kayo, lumapit na lang ho kayo sa amin. Or,
deal with us through sa Facebook ho namin or makipagkita ho kayo, mano lang naman yung kunting effort lang kaysa naman sa libo-libong mawawala sa inyo. Ganun lang ho kasimple sa Kilos Pronto.